Arestado ang isang lalaki sa Malabon matapos madiskubring hindi lisensyado ang kanyang baril na aksidente niyang naiputok sa sarili. Balitang hatid ni Gabriel Gonzalez. Nakabenda ang kaliwang kamay at may bakas pa ng dugo ang damit ng lalaking ito sa isang bar sa barangay San Agustin, Malabon City nitong Sabado. Ang lalaki, aksidente raw na nabaril ang kanyang sarili habang nakikipag-inuman sa mga dating katrabaho. Ayon sa barangay, naroon sila sa lugar dahil napakiusapan sila ng isang residente na magbantay dahil may umaaligid umanong magnanakaw. Bigla raw silang nakarinig ng putok ng baril. Na-alarma kami, kala namin may pumutok na gulong, ganyan. Duguan na po yung isang lalaki po. Pagpasok namin sa loob. Nagtamo ng sugat sa kaliwang kamay at binti ang lalaki na nilapatan ng paunang lunas ng Malabon DRRMO. Napag-alaman ng mga otoridad na hindi lisensyado ang dala niyang baril. Nang tinanong nila yung natamaan na sugatan kung may kaukulan siyang dokumento o lisensya ng baril, ay wala siyang maipakita. So doon, tuluyan na siyang inaresto ng mga responding police. Paliwanag ng lalaki, nagdala siya ng baril bilang proteksyon anya sa mga nagnanakaw ng motor. Kinalikot niya raw ito nang bigla itong pumutok. Nilalagyan ko lang siya ng bala yung bulat, tapos hindi kasya. Napukpok ko, tapos pumutok. Pagising ko po, sa ambulansya na ako eh. Lesson learned sa akin to. Kasi ayun yung nangyari, perwisyo. Nakakulong na sa Malabon City Police Station ang lalaki na mahaharap sa reklamong illegal possession of firearms. Gabriel Gonzalez, nagbabalita para sa GMA News. Hustisya ang panawagan ng mga nagdadalamhating pamilya ng mga estudyanteng namatay sa pamamaril sa eskwelahan dito sa Tacloban City nitong Lunes. Hindi lang daw ang mga menor de edad na namaril ang dapat managot, kundi pati ang mga magulang o guardian ng mga nagpabaya o mano, kaya nakagamit sila ng mga baril. Balitang hatid ni Emil Sumangin. Dahil sa walang kapararakang karakasan, 3 buhay ang maagang nawala. 3 pamilya ang ngayoy labis na naghihinagpis. Pumasok lang po siya ng school para patayin lang po, ng ganun-ganun lang. Ang 15 anyos na grade 10 student na si Chris Lawrence Fabian, hanggang sa mga huling sandali isinabuhay ang pagiging Boy Scout. Siya ang lalaking estudyanteng makikita sa viral video na lumapit sa pinto para harangan ito, habang walang habas na namamaril ang 2 kaeskwela sa San Jose National High School. Maya-maya'y tinamaan na ng bala si Chris. Sinarado niya yung pinto, hinihila naman nung gunman yung pinto, hindi niya binitawan, nagalit yung gunman, binaril yung pintuan, lumusot po sa kamay at sa heart, sa lungs. Sa isa pang video, makikita na siyang nakahandusay at duguan. Sabi po nila, hero siya kasi kung hindi daw po niya ginawa yun, marami pang namatay sa mga kaklase niya. Sabi niya, iwanan niyo na ako, iligtas niyo, umalis na kayo, iligtas niyo na yung sarili niyo. Nasaksihan din ng nakababatang kapatid ni Chris ang nangyari. Nasugatan pa siya habang tumatakbo palabas ng eskwelahan. Nung simulang umalingaw yung mga putok ng baril, nasa ka anak? Nandun po sa room namin kami lahat. Malayo ba yung mga bababaril sa classroom niyo? Malapit lang po. Nasa kabila lang? Opo. Tapos nun, bigla sila pumunta sa Chico. Namaril na sila. Binigyan din ng pamilya Fabian na hindi bully si Chris. Hindi po yun bully. Maraming naman balang ginamit kung bully yun. O di sana, yung nambully sa kanya, yun na lang yung pininteriya niya. Bakit lahat ng estudyante? Bakit lahat ng estudyante ang pinunteriya? Hindi po siya nambubuli. Mabait po yung apo ko. Ang nais nila, mapanagot pati ang mga magulang ng 2 menor de edad. Hindi lang po yung mga bata ang manugot. Pati po ang mga magulang nila. Ganito rin ang gustong mangyari ng pamilya ng nasabing 15 anyos na grade 10 student na si Joyancy Separa. Gusto ko po makulong yung mga guardian, yung mga bata na yun, yung mga may-ari ng baril. Hindi yun mapunta sa mga bata kung hindi galing sa kanila yun. Si Joyancy ang kumuha ng viral video na nagpakita sa mga pangyayari sa loob ng kanilang silid-aralan habang nangyayari ang pamamaril.
Yancy. I'm sorry. I'm sorry, Yas. Hindi na siya makapagsalita kung ano nangyari sa kanya. Hindi na siya makapagsumbong sa akin. Wala na. Ang ano ko, sir, ligtas yung anak ko kasi nandun sa paralan. Doon pala magtatapos yung buhay niya. Puno pa naman ng pangarap si Joy Yancy na pangalawa sa 3 magkakapatid. Grade 10 siya. Ngayon, sinabi niya sa akin na, Mama, maniguro ako yan na gusto ko nun niya ma-honor. Hindi rin nakaligtas ang 14 anyos na si Ayesa Nicole Dazo na nakunan pa ng video habang buhat sa labas ng eskwelahan, makarang tamaan ng bala. Justisya. Justisya, makulong iya, makulong. Hindi rin na mapabalik at sinabuhit ang anak ko. It is important that we do a thorough investigation on what the real motive was. Let's not speculate. What about aid for the family's victims? Oh, definitely. Definitely. That's being shouldered by the local government and the other agencies. You have to debrief them. You know, you have to work with them muna. Bukod sa 3 nasawi, may 20 ring nasugatan sa walang habas na paumaril. Sa July 1, magkakaroon ng pagdinig ang Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality kaugnay nito. Ayon kay Senadora Riza Ontiveros, kabilang sa sisilipin ay kung may papel ang online platforms sa pagkalat ng maralakas na ideya. Pati kung sapat ba ang ginagawa ng mga ito para hindi mapagsamantalahan ng mga kabataan. Malalim ang sugat na iniwan ng krimeng ito kaya ang sigaw ng mga naiwang pamilya, hustisya. Asan ang hustisya dito? Tulungan niyo po kami. Tulungan niyo po kami. Emil Sumangil, nagbabalita para sa GMA News. Narito pa nga rin tayo sa San Jose National High School na patuloy na nagluluksa dahil sa malagim na insidente dito noong Lunes. At sa punto ito, makakausap natin si DSWD Secretary Rexa Gatchalian. Magandang umaga po sa inyo. Sec, unang-una, kumusta? Bumisita po kayo dun sa mga naging biktima nitong paumaril. Kumusta po sila? Rafi, nautusan tayo ng ating Pangulo na agad-agad na puntahan yung mga pamilya para masigurado natin both yung mga namatayan at saka yung mga nasa hospital para matulungan natin. When I say tulong, burial assistance, medical assistance, it goes without saying. Pero ang importante doon, nung day 1 pa lang, dineploy na natin yung mga social workers natin na tatabihan sila because yung psychosocial intervention ang crucial eh. How to deal with the trauma, how to heal. So importante, and our social workers are equipped to help out. Yung 2 biktima nasa custody, yung 2 suspect nasa custody na po ng DSWD, ano pong intervention ang mapupunta doon sa 2? Well, nasa rehabilitation center for the youth natin sila. Right now, yung below 15 years old, kasi 2 sila, no? Magkaiba yung age bracket. Yung 14-year-old, may mga interventions yan kagad. The social workers, based on the intake, will come up with a intervention plan. At yung intervention plan na yan, hindi yan yung mabilisan, matagalan yan. Sisiguraduhin natin na ma-rehabilitate, bago natin pagpasyahan anong gagawin sa kanya. Pero it'll take years. It will take years. Ngayon, yung lagpas 15 years old, yung 15-year-old na at ilang araw ang nilagpas, yun yung ngayon dadaan sa legal proceedings para ma-check kung meron niyang table to assess kung meron siyang discernment. Alam ba niya yung ginagawa niya? Alam niya ba ang tama at mali? Alam niya ba ang consequences? Pag napatunayan na may discernment siya, then sasampahan siya ng criminal liability. May kaso yan, kasong kriminal. At yung judge ang magde-determine yan, and then sasampahan siya. Ang mangyayari naman doon, kapag nahatulan siya ng judge, meron naman yan yung diversion program na gagawin. Mas mabigat yun kasi yun yung restorative justice talaga. Kailangan masigurado natin na may remorse. Ibig sabihin, sorry ba siya sa ginawa niya? And pagbabayaran niya ba yun? Naiintindihan niya ba? Then yun yung mga next na hakbang. Sa huli po namin impormasyon, tinanggap ng piskalya yung kasong isinampa sa kanila na doon sa 15 years old na triple murder at frustrated murder po. Kanino po siya mapupunta na kustodiya kapag gumulong yung kaso? Nasa amin. Sa amin yan. They will stay in one of our shelters na
facilities. Actually, it's not even a shelter. It's a facility na talagang nakatuon para sa mga children in conflict with the law. Baka isipin ng mga nanonood na halo-halo kasama ng mga nabiktima, yung mga naabuso na mga bata, iba yan. Marami tayong pasilidad na ang mandato iba-iba. Meron para sa biktima, at this case, meron para sa children in conflict with the law. Paano po yung konsepto ng hustisya para dun sa mga biktima, lalo na sa mga namatayan, gayong nasa DSWD, yung dalawang perpetrators? Well, kanina nakausap ko yung yung tatlong magulang. Yung isa, ang sinasabi nga niya, gusto nila ng assurance na hindi yung bata nasa komunidad pa rin. Yung as if nothing happened. So inassure ko, kasi hindi raw nila nakita, inassure ko, hindi, nasa amin yung bata, yung dalawa. At yung mga shelter na yan, hindi yan shelter na isipin nyo na makomportable ang buhay, kundi it's more of a rehabilitation area kung saan talagang may disiplina, na nasa amin siya physically, at hindi na yan babalik sa komunidad nila, not in the immediate future. Now yung isa naman, yung 15 years old pataas, ang sinasabi nga, may criminal liability siya kung may discernment. And doon rin papasok yung konsepto na pag hindi namin ma-rehabilitate, at sabi ng mga social worker, hindi nagbago, pagdating niya ng age of majority, ikukulong rin siya. Meron tayong mga ganong kaso like in the North Cotabato na yung after 2 to 3 years sa amin, nag-18 siya, hindi namin nakita ng pagbabago, hindi namin nakita ng remorse, itinurn over na namin sa actual na kulungan ng mga matatanda. Kumusta po yung mga magulang na nakausap nyo, yung mga namatayan? At going forward, ano may tutulong ng DSWD sa kanila? Rafi, I think yung statement na malungkot is an understatement. Hindi kasi masakit yung namatayan, mas masakit na mamatayan ng anak. So yun yung nakita ko kanina, may galit na kasama, galit sa sitwasyon, galit sa gumawa nito, galit sa pamilya ng gumawa nito. And mind you, Rafi, may pananagutan din yung mga magulang. Yung pala, tinanong nila ako doon, yung magulang o yung mga adults ng assailant. Sabi nila, bakit may mga baril na nakakalat? At alam ko, iniimbestigahan na yon at ipauubaya ko yun sa kinauukulan. Pero definitely, sa opinion namin, may neglect. The mere fact nangyari ito, may neglect at may pananagutan na sila dyan. So, yung mga magulang will not go scot-free. Pero moving forward, sabi ko nga, dapat may preventive measures tayo. At bago nangyari ito, pinaigtingan natin yung mga pagpapatatag ng mga family programs natin. Kasi lagi ko sinasabi, ang unang guro ay ang mga magulang, hindi naman yung guro sa paaralan. The formative years happens at home. From the issues of bullying to the issues of social media, lahat yan pwede makorek sa tahanan pa lamang at an early age. So, sa hanay ng 4Ps, ini-improve natin yung ating family development sessions para maarmahan natin yung mga magulang ng tamang kaalaman pagdating sa mga bagong challenges sa pagiging magulang. And pangalawa, niro-roll out na yung bagong panukalang batas ng Kongreso, yung parent effectiveness. Kailangan kasi maarmahan natin yung mga magulang na maging alam nila yung gagawin nila para maiwasan to. And Rafi, madagdag ko lang, kasama kong dumating dito yung Ateneo School of Psychology at yung psychological services nila. Kasi partner namin sila dahil nga masalimuot tong problema na to. Hindi naman ito yung case lamang na tinitignan natin, kundi dapat hindi na mangyari to ulit. That's why they're with us para makahubog tayo ng mas matibay na mga family-oriented programs. They've been our partners. Pero ngayon nga, gusto nila tignan pa kung ano pa yung pwede natin ma-improve. Ideal po talaga preventive. Pero isa po sa mga debate ngayon, kung pwedeng pababaan yung age of liability para sa mga ganitong gumagawa ng krimen hanggang 12. Suportado niyo po ba? Rafi, ako, I have my own personal opinion to the matter, pero hindi na importante yon. Katulad ng statement ng ating Pangulo, open ang DSWD sa dialogo na mangyayari, sa diskusyon na mangyayari. Sa July 1, alam ko, papatawag kami pare-pare sa Senado. Doon rin a-appear yung mga iba't ibang panig. Doon a-appear yung mga nagsasabing dapat ibaba. A-appear rin, palagay ko, doon yung mga naging biktima nitong karahasan na to. And pangatlo, a-appear rin doon yung mga policy experts o yung mga eksperto hinggil sa child development. Makikinig kami, open kami sa lahat ng anggulo, open kami sa lahat ng posibilidad, pero importante na makilahok at makinig muna kami para alam natin. Kasi, Rafi, madaling magsalita na ganito ang posisyon ko, ganyan ang posisyon ko, but that's my personal opinion. But the fact remains that even the President is open to listening to the ongoing, the debates that will happen, yung diskurso na mangyayari, nakabukas din ang aming mga tenga. Ngayong araw po yung mga teachers sa ilalim sa psychosocial intervention. Bukas at the next few days, yung mga estudyante naman. Exactly paano po yung mangyayari dito? We're taking turns, no? Actually, kausap ko yung principal. Sabi niya, it's being run by DepEd itself kasi may mga grief counselors at counselors ang DepEd. DOH has their own psychological services.
and then yung DSWD are social workers. So ang importante kasi doon, Rafi, ulit-ulitin ko, these are paunang sessions. Hindi ito ang una at huli. Matagal maghilom yung ganitong sugat. Matagal mawala yung shock, matagal mawala yung trauma. So etong mga sessions na to, kumbaga, is to decompress muna. Kasi immediately we have to decompress dahil mataas yung emotional stress at anxiety na dinadaanan ng mga magulang, hindi lang ng mga namatayan at hindi lang yung mga nagkasakit, kundi yung mismong community as a whole. The school community is an organism Masaktan mo ang isang bahagi, masasaktan mo ang buo. At ang school ay parte ng isang mas malaking komunidad, yung sambayanan ng Tacloban. Masaktan na ang isang paaralan, parang sinaktan mo na yung buong syudad. So, matagal tong paghihilom na to. Kaya nga kami, kasama namin yung mga policy experts natin, yung mga eksperto sa larangan na to, para hindi aalis ang mga social workers namin sa mga apektado hanggang sa maka-heal at maka-move on. Very quickly po, mag-iikot pa po kayo dun sa mga hospitals. May naikot na kayong hospital kanina. Kumusta po yung mga victims? Well, sa mga palad, nakapunta ako sa dalawang hospital at nandun pa sa ICU yung dalawa. Sabi naman ng doktor na they're doing everything they can para masigurado na makarecover na maayos. Kaya lang ako pumunta dahil tulad ng sinabi ko na utusan ako ng ating Pangulo to assure the families na wag na nila isipin yung gastusin sa pagpapalibing, wag na nila isipin yung gastusin sa hospital, kasi yung iba private hospital. Sagot na ng DSWD yun. Ang gusto namin is sila makafocus sa mga anak nila na nasa hospital, and at the same time, yung makaheal rin sila personally, kasi this is a very traumatic experience. Tulad ng sinabi ko, pati yung mga magulang may trauma yan na bit. Sabi nga nung isa, yung anak niya nagigising sa gabi ng umiiyak. Then those are telltale signs already of ongoing trauma or stress. Kaya nga yung social worker natin, hindi sila lulubayan hanggang sa makaraos sa insidente nito. Okay. Maraming salamat po sa oras na binahagi niyo sa Balitang Thank you. Harian. Thank you very much po. Balik muna sa studio. Wednesday latest! LSS is real sa newest single ni Kapuso Soul balladeer Garrett Bolden na Mamang Sastre. Oh, Mamang Sastre, hawak ng gunting, isang hiwa, tapos ang usapin, sa kusot ng lungsod, ikaw ang timing, pag ikaw ang pumutol, malinis. Ang collab song na yan ni Garrett at rapper Pio Balbuena ang official theme song ng GMA Prime action drama series na The Master Cutter. Siguradong mapapa-move and groove ang listener sa upbeat at infectious rhythm ng kanta. Perfect match sa maaksyong mga eksena ng serye. Ang lyrics isinulat mismo ni Direk Dominic Zapata. Literal na tailor-made sa journey ng bidang si Atoy Padua, played by Dingdong Dantes. Chika ni Garrett, hindi lang ito tungkol sa pagiging sastre, kundi isang taong naninindigan para sa tama at katotohanan. Last June 22 napanood si Pio as guest star na gumaganap bilang rockstar na si Rocky. Ang iba pang tumitinding eksena sa The Master Cutter, mapapanood gabi-gabi sa GMA Prime. Naatrasan ng kotseng yan ng isang tindahan ng car parts sa La Trinidad, Benguet. Agad umalis ang driver na tila walang nangyari. Sa investigasyon ng pulisya, nakainom noon ang lalaki na tumakas daw matapos masangkot sa isang away. Aksidente raw niyang nalagay sa reverse ang kambyo na dahilan ng insidente. Nasa kustodiya na ngayon ng mga otoridad ang nahulikam na driver. Sinusubukan pa siyang makuna ng pahayag. Tinatayang nasa 300,000 piso ang halaga ng pinsala sa nabanggang tindahan. Nagpaabot ng pakikiramay si Vice President Sara Duterte sa pamilya ng mga nasawi at nasaktang estudyante sa pamamaril dito sa San Jose National High School. Sabi ng bise, hindi ito ang unang beses na may napahamak ng estudyante, kaya dapat ng aksyonan ng gobyerno ang anyay seryosong kakulangan nitong protektahan ang kabataan. Ipinapakita rin daw ng trahedya ang kabiguan anya ng gobyerno na kilalanin ang halaga ng intelligence gathering at pagtukoy sa mga banta bago pa man may mawalang mga buhay. Hindi raw pwedeng umaksyon lang ang mga otoridad kung kailan may nasaktan o nasawi ng mga bata. Kinwestiyon ng Malacanang ang pahayag ng bisi tungkol sa intelligence gathering. Sabi ni Palace Press Officer Claire Castro, ang mga sangkot sa pamamaril ay hindi mga terorista kundi mga estudyanteng nalulung umano sa online gaming na may karahasan. Kung magaling daw mamuno ang bise, sana rin daw ay nagbigay siya ng mungkahi o solusyon. Nauna nang iniutos ni Pangulong Bongbong Marcos ang malalimang investigasyon sa pamamaril.
Halos tapos na raw ang investigasyon ng PNP-CIDG sa pagkamatay ng mga student athlete ng Ateneo de Manila University na sina Rene Baterbonia at Divine Adili. Ayon kay Department of the Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla, ipapasa nila sa Biyernes sa Department of Justice ang resulta ng investigasyon para sa pagsasampa ng kaukulang reklamo. Sa ngayon, medyo conclusive na raw ang kanilang investigasyon, pero may ilang personalidad pang ipapatawag ayon kay Remulla. This investigation has been going on for the last 2 weeks. We've interviewed over almost 100 people. Bukas po ay ipapatawag si Manny Pangilinan at si Father Bobby Yaku. Dati nang sinabi ng MVP Sports Foundation na hindi nila pagmamayari ang Ateneo Men's Basketball Team. Wala rin daw silang kinalaman sa training program, management, recruitment, coaching at development ng mga student athlete. Nagbibigay lamang daw sila ng pondo sa koponan tulad daw ng ginagawa nila sa ibang sports teams. Ngayong umaga naman, dumating sa tanggapan ng PNP-CIDG si Yap na presidente ng Ateneo, maging ang dating Ateneo basketball player na si Gian Mamuyak. Mga kapuso, critical po ang lagay ng isang babae sa Tanawan, Batangas matapos tagain at martilyuhin ng dati niyang ka-live-in partner. Nakunan po sa CCTV ang pagbaba sa motorsiklo ng 37 anyos na biktima. Inabangan siya ng dating kinakasama at doon na siya ilang beses tinaga gamit ang itak. Ilang beses din siyang hinampas ng martilyo ng lalaki. Humingi ng tulong ang motorcycle rider na naghatid sa babae habang tumakas naman ang suspect. Ayon sa pulisya, selos ang tinitignan nilang motibo sa krimen. Patuloy pang tinutugis ang suspect. May mga naitalang kaso ng African swine fever sa Negros Occidental ayon sa kanilang provincial government. Sa bayan ng San Enrique, 10 barangay ang apektado kung saan umabot sa mahigit 500 ang nasawing alagang baboy. Nagpatupad na ng hakbang ang mga lokal na pamahalaan para mapigilan ang pagdami ng kaso. Ipinagbawal naman ng ilang bayan ang pagpasok ng pork products at buhay na baboy. Sinusubukan pang kunan ng pahayag ang Department of Agriculture tungkol sa pagkalat ng ASF sa Negros Occidental.